Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang umaga po, General. Sir Alvin, magandang umaga po. At sa Opo. nagsubaybay. Opo, hindi po ninyo naitatanong, yung mga pulis po ay tutulong na rin sa Department of Energy. Mga kababayan, tutulong sila kasi marami pong gasolinahan eh. Kasali na mga pulis sa magpapatrolya sa mga gasolinahan. Pero ang tanong ko kay General Tuanyo, malinaw po ba sa pulis kung ano ang babantayan po nila sa presyo? Meron po ba silang may binigay bang listahan ng Department of Energy na ang presyo dapat ganito lang? Pag sumobra, sisitahin nyo? Yes, Sir Alvin. Dalawa po yung mas specific po na tasking ng Philippine National Police. Opo. Utos po ni General ng ating pong GPS, si General Nartates. Dalawang, Sir Alvin, mabanggit ko lang po yung specific na babantayan ng Police One. Yung mga tumatanggi na magbenta sa mga consumers ng walang sapat na dahilan. Ang pwede po mag-report dito yung PNP or yung citizen. At pangalawa, Sir Alvin, yung pagbantay po nila ng pagtaas ng presyo. Katunayan, Sir Alvin, meron na tayo kahapon na isa na nakatanggap through 911 na kung saan sila ay nagtaas ng presyo. Ito ay sa area ng Region 2, specifically sa Nueva Vizcaya. Na kung saan nakita nila, base doon sa araw-araw na pagpapatrol ng mga ating pong patrol unit sa nasabing lugar, nakita nila na nagtaas ng presyo yung isang retailer. Kaya ang ginawa po nila, Sir Alvin, dalawang bagay. Pwede mo i-report directly sa DOE o kaya yung sa tinatawag natin na Municipal Price Coordinating Council o yung MPCC. So ano po, anong stasyon po yun? Isa pong maliit po na retailer independent. sa Nueva Vizcaya. Nakita po nila na nagtaas po ng presyo. Kaya ginawa nila, nag-convene agad yung Municipal Price Coordinating Council nila at tinalakay at nagsasampa po sila ng kaso. Pagkaganyan, Sir Alvin, kasi dalawang pwedeng violation nila yung batas pambansa bilang territory. Ito yung order pricing. Oo, tama. Tama po yan na naging active yung pulis. Ang akala ko, General, parang maglalakad-lakad yung mga pulis. Kasi marami naman yan sa community din po na may mga gasolinahan. Kadalasan highway. Ano po? Akala ko iikot sila at sisilip din sila sa presyo. Tapos may kodigo sila. Pag sumobra doon sa nakalagay sa kodigo nila, pwede nilang sitahin. Akala ko ganoon. Hindi po, mali na kasi dahil nga doon sa pinalabas po na frequently asked questions o memorandum ng DOE. Yung na-create sila, Sir Alvin, ang tinatawag natin na Task Force on Energy Resiliency, yung papers. Ang sabi lang po ng CPNP, isama nyo na sa patrolling nyo. Opo. Yung mga gasoline stations nationwide na kung saan, more or less, Sir Alvin, meron tayong 14,000. Oo, ang dami. Nationwide. Kaya malinaw yung instruction niya. Sabi, dalawa lang naman ang gagawin nyo. Tingnan nyo yung mga nare-report ng mga gasoline stations o retailers na ayaw magbenta. At pangalawa, yung naikutan nyo na previously, tingnan nyo kung nagtaas ng presyo. In fact, itong sinasabi ko na insidente kahapon, Sir Alvin, tinawag ito ng citizen, kaya pinuntahan kagad ng mga patrols natin. Ayon. Pero ito ba may pwedeng arestuhin ng mga pulis? At sino ang pwedeng arestuhin ng mga pulis kapag blatant na mayroong paglabag dun sa utos? Hindi po, dalawa po. Ang enforcement DOE, ang regulatory po kasi dito, Sir Alvin. Opo. So, sabi ko nga po, dalawa, ang option ng mga mag-patroller, i-report sa DOE or doon sa kanilang city o municipal price coordinating council, tapos sasampahan po ng kaso. Kasi Sir Alvin, doon sa Municipal Price Coordinating Council, member po ang Philippine National Police at nandun na rin po yung DTI, Agriculture, kasali na po sila doon sa council na nasabi po natin. Sila po ang magpapail ng kaso. Tutulungan po ng Philippine National Police sa pagpapail naman po ng kaso. Kaya nga po, so ibig sabihin, walang pag-arestong mangyayari. Paninita lang at saka i-report sa DOE. Yes, Sir Alvin po. Okay, that's good. Ano po? So dito sa Metro Manila, so far wala naman pong nagrereklamo. Kagaya niyan, ako'y nadayo dyan sa Quezon Avenue kahapon. May ilang gasolinahan na po dyan na nagtaas na po sila nung Sunday at kahapon nung Monday. Kahit ang anunsyo nila, Monday afternoon na. Sa Metro Manila, Sir Alvin, wala pa po tayo naitala. Kaisa-isahan po yung naitala na sampahan ng kaso po kahapon. Sige po. So sa mga kababayan natin, pwede ba silang magsumbong diretso sa mga pulis pag may nakita silang pulis halimbawa dyan? Pwede ba nilang ikalabitin yung mga pulis at sabihin, Sir, itong gasolinahang ito, nagtaas po ito, pero ang ganitong tinaas, pero ang abiso po nila sa media, ganire lang. Umaga mas malaki yung actual na itinaas kaysa sa advisory. Pwede po ba yon?
Yes, Sir Abin, maaaring magsumbong ang publiko sa pamamagitan ng emergency hotline na 911 sa pinakamalapit na hotline. Basta dial 911, report ko lang po. Katulad ng naging schema natin, ito nangyari sa Nueva Vizcaya kung saan po nag-file po tayo ng kaso doon sa mga nagtataas ng presyo na hindi naman po dapat. Kasi parang ano yun, nakapagtataka na ang lahat ng reklamador nandito sa Metro Manila, General. Kung maghahanap ka ng reklamador, Yes, nandito lahat sa Metro Manila. Wala ni isa sa Metro Manila na nag-report po sa inyo? Wala pa po tayo natatanggap po dito sa Metro Manila. O siya, o hindi siguro, baka after ng interview, baka meron, tumawag kayo sa lahat ng mga nagre-reklamo sa social media. Ang ginagawa kasi nila, General, pinupost nila sa social media. Doon sila nagre-reklamo, doon sila Yes. naglilitanya. Dapat sa mga otoridad, doon nyo i-report, hindi ho ba? Tama po yan, Sir Alvin. Thank you, General. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang PNP. Maraming salamat, Sir Alvin. Mabuhay po kayo. Mabuhay po si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Akala ko naman may bibit-bitin.